Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa dalawang uri ng lokasyon. Ito ay ang tiyak o absolute na lokasyon at relatibong lokasyon. Ang ating kasanayan para sa araling ito ay natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasyon, mga layuning pampagkatuto. Una, natutukoy ang tiyak at relatibong lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga kalupaan at katubigan na nakapaligid dito at ikalawa, na ipaliliwanag ang lokasyon bisinal at lokasyon insular. Bago tayo magtungo sa ating aralin, balikan muna natin ang ating nagdaang aralin. Pumitas ng bunga sa puno at isulat sa loob ng bunga ang kahulugan ng mga salita na nasa ibaba. Madalas na ginagamit natin ang mga direksyon sa pagtukoy sa kinaroroonan ng isang lugar. Sa tingin niyo mga bata, paano makatutulong ang kaalaman sa pangunahin at pangalawang direksyon sa pagtukoy sa absolute o tiyak at relatibong lokasyon ng isang lugar? Talakayin natin ang dalawang uri ng lokasyon. Una ay ang tiyak o absolute na lokasyon. Ito ay nakabase sa latitude at longitude ng isang lugar. Ito ay itinatakda sa pagtiyak ng eksaktong lokasyon ng kabisera nito sa pamamagitan ng latitude at longitude. Gumagamit din ito ng panukat na kung tawagin ay degree. Ang absolute o tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay nasa itaas ng Ecuador at silangan ng prime meridian sa pagitan ng 4 na degree hanggang 21 degree hilagang latitude at 116 na degree hanggang 127 degree silangang longitude. Samantalang ang relatibong lokasyon naman ay ang pagbibigay ng direksyon ay ibinabatay sa mga katabing lugar nito. Ang pagbibigay ng lokasyon ay batay sa posisyon ng lugar. Upang matukoy ang relatibong lokasyon ng bansa, maaari nating pangalanan ang mga bansa o anyong tubig na nakapaligid dito. Sa pagtukoy ng relatibong lokasyon ng isang lugar o bansa, mahalagang magkaroon ng kaalaman sa mga pangunahin at pangalawang direksyon. Dalawang uri ng relatibong lokasyon. Ito ay ang lokasyon bisinal at lokasyon insular. Ang pagtukoy sa kinalalagyan ng lugar sa pamamagitan ng mga kalapit o nakapaligid na anyong lupa ay tinatawag na lokasyon bisinal. Samantalang ang pagtukoy naman sa kinalalagyan ng lugar sa pamamagitan ng mga katabi o nakapaligid na anyong tubig ay tinatawag na lokasyon insular. Tunghayan ang talahanayan para sa pagtukoy sa mga lugar na nakapaligid sa Pilipinas gamit ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Ang grid o parilya ay mga kathang guhit na patayo at paalang na nagsasalubong o nagtatagpo sa globo at mapa. Ginagamit ang grip upang madaling matukoy ang tiyak na kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng pagbasa sa mga degree ng latitude at longitude. Ang punto o bahagi kung saan nagkakasalubong o nagkukrus ng mga guhit ng latitude o longitude ang lokasyon ng lugar. Tignan ang nasa larawan, sa halimbawang grid, makikita sa mga lokasyon ng sumusunod na mga lugar sa paaralan. Katulad ng kantina na nasa 75 degree hilagang latitude at 15 degree silangang longitude, ang opisina ng punong guro na nasa 60 degree hilagang latitude at 45 degree silangang longitude. Samantalang ang palaruan o playground naman ay nasa 30 degree hilagang latitude at 30 degree silangang longitude. At entablado o stage na nasa 45 degree hilagang latitude at 75 degree silangang longitude. Gamit ang grid at mga degree ng latitude at longitude, matatagpuan ang Pilipinas sa kontinente ng Asya at rehiyong Timog Silangang Asya.
Ito ay nasa pagitan ng 4 na degree hanggang 21 degree hilagang latitude at 116 na degree hanggang 127 degree silangang longitude. Makikita rin ito sa 23.5 degree hilagang tropiko ng Cancer at 23.5 degree timog ng tropiko ng Capricornio. Gamit ang inyong mapa, tukuyin ang tiyak at relatibong lokasyon ng mga sumusunod na bansa. Bumuo ng 5 pangkat sa klase. Gumawa ng isang skit tungkol sa pagbibigay ng relatibong lokasyon. Gumamit ng mga bagay na makikita lamang sa loob ng classroom. Pagkatapos ng 20 minuto, itanghal ang skit sa harap ng klase. Tingnan ang larawan ng globo. Makikita dito ang lokasyon ng Pilipinas. Ano ang tawag sa paalang na guhit na makikita sa globo? Ano naman ang tawag sa nakatayong linya? Ano ang nagagawa ng mga guhit na ito? Latitude, ito ay mga kathang guhit na paalang nakahanay ng Ecuador na nagmumula sa silangan papuntang kanluran. Ang longitude naman ay mga kathang guhit na patayo na kahanay ng prime meridian na nagmumula sa hilagang polo papuntang timog polo. Grid, ito ay mga kathang guhit na patayo at paalang na nagsasalubong o nagtatagpo sa globo o mapa. At ang Ecuador naman ay mga kathang guhit na humahati ng paalang sa globo sa dalawang hemispero hating globo. Gawin natin ang ikatlong gawain. Punan ng tamang sagot ang talaan. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa paggamit ng mapa at globo. Punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Sagutan ang ika-6 na gawain. Sagutan ang ika-7 gawain. Alista ang mga katabing bansa ng Pilipinas at pangunahing lokasyon nito.
Alista ang mga anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas at pangunahing lokasyon nito. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong natutuhan sa araling ito.